way will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within,
Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Yun, magandang gabi po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at makakapanood ng live podcast na ito dito po sa The Narrow Gate Ministry, Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi po muli sa inyo. Magandang gabi, Pastor Derek. Ngayon po ay mayroon tayong isingit na bago po Panginoon. Nagpipray ka na. Bagong topic po tayo. Siguro na nakaraan po, tinalakay natin yung about Shintoism, about Buddhism, ano po, yung may mga ism po, Judaism. Ngayon naman. Ngayon naman po ay tatalakay natin yung isa sa main religion, ang Hinduism. Ito po ay, alam ko, ito po ay main religion sa India, ano po, Pastor? Pastor, ano po ba ang core belief? Yung paniniwala talaga ng mga Hindus, yung mga, itong Hinduism. Ano yung kanilang pinanghahawakan? At kailan po ito nagumpisa? And then, ano po yung kaibahan ng relihiyon na ito sa Christianity? At I think, Pastor, medyo mayroong influensya ito sa ibang mga Christian sect, itong relihiyon na ito. Hindi lang medyo dahil yung practice ng Hinduism na Kundalini, yung yoga Kundalini, ay ginaya ng mga charismatic, no? At ang nangyayari ay kung ano yung nangyayari sa Hinduism doon sa tinatawag nilang Kundalini Awakening ay yun din yung kanilang inaangkin na nangyayari din sa kanila. Ang Kundalini ay yung proseso ng enerhiya na naa-uncoil o kumbaga kumakawala sa katawan ng tao sa pamamagitan ng energy centers o chakra, no, ng tao na nasa spine. May chakra talaga, no? Chakra, yung chakra. At pagka yun ay kumawala, yung enerhiya na yun, at ito yung nangyayari pag dahil sa kanilang devotion. Sa yoga, yung pag meditation, at yun ay tinatawag nilang spiritual union sa kay Brahma, yung Diyos nila. Si Brahma, no? At dahil doon sila ay nakikipag-unite kay Brahma, kaya yung state of consciousness nila naapektuhan. At nakakaranas sila ng emotional high, nawawala sa sarili, mayroong nagsasalita din ng iba-ibang wika, mayroon na kumakahol, mayroong ngumingiyaw na parang pusa, nagkakagulo, no?
Nawawala kasi sila sa kanilang sariling kamalayan. At yun ang daan upang sila ay magkaroon ng intense experience noong consciousness, no? About yung kanilang self o self-awareness. Pero totoo ay nabablock out sila, no? Sa kanilang sariling kamalayan dahil pumapasok di umano sa kanila ang yung deity. Wow. Yung pagiging Diyos ni Brahma. Nagiging kaisa sila ni Brahma. Ganun pala yun. Ngayon, ang Hinduism ay isa sa pinakamatagal ng reliyon sa mundo, no? Yan ay nauna pa sa Islam, nauna sa Buddhism. Ang Buddhism actually ay sekta lang ng Hinduism. Nag-develop ng sarili niyang paniniwala si Buddha mula sa Hinduism at naging Buddhism. Kaya anak lang ng Hinduism ang Buddhism. At ang Buddhism, ang Hinduism rather ay nag-umpisa na noong 1,400 to 1,500 before Christ, no? Bago si Jesus dumating, bago ang mga Greek philosophies, bago ang Roman Empire, meron ng Hinduism. At ito ang pinaka-complex na religion sa buong mundo, no? Pinaka-complex. Kumbaga dahil sila ay merong millions of gods. Milyon-milyon ang kanilang Diyos kasi naniniwala sila sa kay Brahma na si Brahma ay bahagi ng ang lahat ng nilikha ay bahagi ni Brahma. Panentheism, no? At pantheism na rin dahil nga God is in everything, therefore that thing is also part of God. Because Brahma is everything and he is in everything, everywhere. So therefore, if Brahma is in you, you are also part of Brahma. You are also God. Kaya nga, sa kanila ay sila rin ay Diyos din. Wow. Sila rin ay Diyos din. Dahil nanggaling din sila kay Brahma. At si Brahma yung pinaka-chief of their gods, no? Yun ang pinaka-pangunahin sa kanilang Diyos. Pero yung kanilang mga core beliefs, yung iba't iba nilang mga beliefs ay napakarami, no? Dahil napakarami ding sekta ang Hinduism. Pero may 4 yan na pangunahing sekta. At ito ang ikatlo sa pinakamalaking relihiyon sa mundo. Talaga. Una Christianity, tapos Islam, and then Hinduism. Grabe, no? Marami rin followers tong ano. Pero primarily ay Nepal lang at saka India. So ay ang India ay bilyon kasi ang mamamayan. No? Kaya dahil lahat halos ng Indians ay Hindu, ay kaya marami sila. Kasi bilyon ang India eh. Ang India ay ang pinakamaraming mamamayan o populasyon sa mundo. Ikalawa yata China, no? Sa ngayon po, ano po? Pero India ang may pinakamaraming populasyon. Dahil isa yung mga yan, walang family planning. Dahil nga sila ay Diyos eh. So kailangan mag-produce ka pa. Mag-produce eh. Parang ng mga Diyos, din, no? At ang Nepal din ay ganun din. Ganun din. Kaya sa ibang bansa ay hindi sila masyadong tinatangkilik dahil kumbaga ay hindi masyadong sikat dahil nga doon lang sila prominent sa bansang yon. At saka mahirap na bansa kaya hindi nakaka-penetrate sa mga mayayamang bansa, no? Hindi sila masyadong pinapansin. At saka Asian siya eh. Hindi siya European, hindi siya Western. Kaya ano siya? Largely doon lang talaga. Predominantly sa India at saka sa Nepal. Ang kanilang, kung ang Christianity ay may Bible, no, yung Old and New Testament, ang kanilang namang Bible, ang tawag ay Veda o Vedas. At meron din silang Upanishads o Upanishadas, yan din ay kanilang sacred text, at Mahabharata at Ramayana. Itong mga writings na ito ay naglalaman ng kanilang mga awit
ang hymns, incantations, yung kanilang mga tula, o mga salitain, mga filosofiya, mga ritual, mga kaugalian, at mga kwento. Halo-halo na. Pero itong mga writings na ito, yung mga sacred writings nila, ay gawa lang ng mga Hindus. Opo. Hindi sila nakiklaim na sila ay kinausap ng Diyos. Okay. Ito'y galing lang sa kanilang sariling kaisipan, sa kanilang mga kwento, na kanilang pinaniniwalaan. Kasi ayaw nilang tanggapin kasi ang Bible as a source of truth. Kaya doon nila binibase ang kanilang paniniwala. Meron din silang Brahmanas, Sutra, Aranyaka. So marami silang mga iba-iba pang mga aklat na kombinasyon ng mitolohiya at mga kwentong barbero. Yung tawag. Mythology, ito yung mga... Kata-kata lang talaga. Oh, katha lang. So lahat sila ay katang isip lang. At bagamat ang Hindu ay itinuturing na polytheistic religion, pag sinabing poly, marami, no? Opo. Sila ay maraming Diyosan o Diyos. Ay 330 million ang Diyos nila eh. 330 million. Yung napangalanan na, pero pang wala. Yun lang yung napangalanan na. Yun ang pangalanan pa na yun, ha? Pero ang pinaka-cheap nga ay si Brahma. At sinasabi nila na si Brahma ay naninirahan o nananahan sa bawat hibla ng realidad at pag-iral sa buong sangkalawakan, sa buong universe. Kaya nga nandoon siya sa lahat ng bagay. Siya ang pinakamataas sa lahat ng Diyos. Actually, ay nag-reincarnate lang daw siya sa pamamagitan ni Brahma, ni Vishnu at saka ni Shiva. Ito ay mga facets lang ni Brahma. Opo, ibig sabihin si Vishnu at saka Shiva eh. Siya din si Brahma sa ibang manifestation ni Brahma. Kumbaga sa oneness ay modalism, sila rin ay may ganon. Na ang Ama rin ang Ama rin ang Holy Spirit, hindi persona. Kaya mas related ang oneness kaysa sa mga Trinitarian, no, sa Hinduism. Kasi sila din ay mayroon ding pangunahing Diyos, pero yun ding Diyos na yun din ang manifest as Shiva. No? Destroyer yun si Shiva. At saka si Vishnu, preserver. Siya yung nagpipreserve. Si Shiva naman ang nagde-destroy. Pero si Brahma ang lumilikha. So, sinilikha ni Brahma, pinipreserve naman ni Vishnu, tapos sinisira naman ni Shiva. Di magkalaban sila, no? Pero iisa rin siya, no? Kaya itong Hinduism ay isa sa pinaka-contradicting na paniniwala, no? May paniniwala silang sobrang salu-salungat at sila mismo ay kanilang kinokontra yung sarili nilang paniniwala. At si Brahma ay hindi kayang maunawaan. Siya ay extremely unknowable. Oh, grabe, no po? Impersonal din. Hindi siya nakikipag-relate sa tao. Hindi pala siya... Hiwalay. Wala po silang yung kasulatan na katulad ng Bible na ipinahayag ni Brahma. Wala. Kasi nga si Brahma hindi siya nakikipag-usap. Impersonal. Siya ay nasa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, pero hindi mo siya kayang maunawaan. Hindi mo siya kayang maging karelasyon o magkaroon ka ng kaugnayan sa kanya. Siya ay transcendent lang. Salungat sa paniniwala ng Christianity at ng Judaism na ang Diyos na si Yahweh ay sa lumang tipan ay nakikipag-ugnayan, no? Nakikipag-usap sa tao. Si Brahma hindi. Kaya nga wala siyang sinabi sa tao na naisulat. No. Hindi nga siya nakikipag-usap So paano mo i-claim na sinabi ito sa akin ni Brahma? Lang. Siya ay creator. Meron niyang kaugnayan sa deism, no? Deism. Po. Na ganun din halos yung ibang Katoliko ang paniniwala na ang Diyos pagkatapos likhain ang mundo ay humiwalay na siya at nagmamasid na lang siya sa malayo.
Yung kantang God is watching us. May kantang ganun. God is watching us. Nanonood na lang siya. Mhm. Pero hindi na siya nakikipag-interact sa tao. No, di ba? May ganoon din halos na kaugnayan, no, sa belief ng ibang Roman Catholic. Opo. Na ganoon din, lalo na doon sa belief ng mga agnostic, no, na they are doubting the existence of God dahil nga hindi naman nila kayang maunawaan ng Diyos. So they doubt that God exists because He cannot be known. And therefore, if He cannot be known, probably He doesn't exist. Opo. So ito ay mga varied beliefs about God na mayroon din sa iba't ibang relihiyon at mayroon din sa ito yung pinakang kumbaga main belief or belief nila na ang Diyos na si Brahma ay impersonal at hindi mo siya kayang maunawaan. Yan po talaga, yan yung core belief nila, pinaniniwalaan talaga. Ibig sabihin po, Pastor, yan yung pundasyon ng lahat ng pinagmula ng lahat ng, kasi may iba-iba pong sekta na ngayon ng Hinduism eh. So, dyan po talaga naugat yung Yun pa rin, oo. Yun yung pinaka-core ng lahat. Bagamat may mga pagkakaiba-iba sila sa maliliit na aspeto o sa mga fine beliefs and customs and practices, pero yung core belief ng lahat ng sekta ng Hinduism ay si Brahma ang pinaka-Diyos na mataas, pero hindi siya kayang maunawaan at hindi natin siya pwedeng maging karelasyon, hindi siya pwedeng makipag-ugnayan sa nilikha. Kasi siya ay hindi kayang maunawaan ng nilikha. Mahirap yun. So, paano yun? Paano susundin ng mga adherents? Yung mga tagasunod ng Brahma? Paano susundin siya? Ano yung utos na dapat namin gawin para kami ay maging, kumbaga po, katanggap-tanggap dun sa Diyos nila? Hindi sila magkasala. Baka mamaya yung ginagawa pala nila mali na at hindi na nalulugod yung Diyos nila. So wala silang katulad po sa Christianity, Pastor, no? Na may Bible tayo at doon nakasulat yung mga utos ng Diyos na dapat nating sundin, no? Para tayo ay kalugdan niya. Sa kanila wala pong ganun. Walang ganun. Kaya ang mga Hindu ang nagkakarakterize ang kanilang mga kahit yung kanilang sa mga pelikula nila, no, pag nanood ka ng mga movies nila, they are characterized by hopelessness. Kumbaga, walang pag-asa. Kasi wala silang Diyos na pinagkukunan nila ng direksyon sa buhay. Ang layunin lang nila ay maging kasama noon, pero hindi rin nila alam kung paano. Yun yung kanilang pangarap. Yun ang pangarap nila, na nananatiling pangarap na lang. Pangarap lang. Kasi hindi rin naman kilala. Paano ka makakasama ng isang hindi mo kilala? O di kahit makasama mo siya, walang paraan para mo siya makilala. Kasi nga, sino siya? So, hopeless. Kaya kahit mamatay sila, kaya lang, yun nga, may karma. Actually, ang karma ay nanggaling sa Hinduism. Ito ay original teaching ng Hinduism na binaro ng Buddhism. Siguro yung Shintoism, meron din yan eh. Shintoism is somehow hindi malinaw, pero meron ding ganoong na parang sila nagiging kasama rin ng ibang, pero sa kanila walang degree, no, sa Shintoism. Kasi wala silang concept noong parusa. Sa kanila lang parang nawawala sila at nagiging kaisa lang ng kalikasan sa Shintoism. Pero ito, meron silang entity na nagiging kumbaga pinupuntahan nila, pero makakasama mo lang siya pag nalagot na yung cycle ng karma. Kaya mahirap pa rin kasi hindi rin nila alam kung kailan matatapos yung paikot-ikot ng kanilang buhay na puro pagdurusa. Kasi both sa Hinduism at Buddhism, life is suffering. Hopelessness, suffering. And to become one with Brahma, sa Buddhism with Buddha, si Buddha na, no? Pero sa Hinduism, si Brahma, to become one with Brahma is to, kumbaga, to be, to cut off yung process noong cycle ng incarnation. Kailangan makawala ka doon sa cycle na yon. Pero ang problema, di nila alam kung paano kumawala doon. Kasi ang concept ng karma is
yung ginagawa mo habang nabubuhay ka dito sa lupa ay may katapat na gantimpala o parusa sa iyong muling pagkabuhay sa ibang katauhan Opo. o sa pagiging ibang nilalang mo. Kumbaga, yung kaluluwa mo, pag namatay ka, lilipat uli ito sa ibang entity na may buhay, Halimbawa, hayop man paru-paro. o kahit ano, basta may buhay. O kahit puno, may buhay din yan. O, magiging puno ka, kung pwede bulate, ipis, pwede ka maging bato. Naku. Pero depende yung iyong pagiging bato o kung ikay mas mabuti nung nabubuhay ka pa dito sa lupa. Pagkamatay mo, ikaw ay magiging prinsipe. O baka ikay maging mandirigma na laging nagtatagumpay. O baka ikaw ay maging hari. No? Hari. Kasi mabuti. Kasi mabuti ka. So, may moralidad sila at yun ang sukatan nila ng karma. Kumbaga, ang concept kasi natin ng karma sa mga Pilipino ay yung bang sa buhay din na ito. Parang pag gumawa ka ng mabuti ngayong umaga, may karma kang maganda bukas. Mabuti ang O babalik. mamayang hapon. Parang ano lang, bumabalik sa buhay na ito lang. Wala tayong concept ng reincarnation eh. Pero sa kanila, talagang originally, ang meaning ng karma ay yung afterlife. Doon magaganap yung paggagantimpala sa'yo ni Brahma. Brahma. Kasi pag mabuti ka, magiging hari ka, Prinsipe. o prinsipe. Reyna. Kung ikaw naman ay masama, ikay magiging daga. At ang tanong, kung daga ka na, paano ka pa maging hari? Eh, daga ka na eh. Paano ka pa makagawa ng mabuti bilang daga? Yun na. Kaya Eh, daga ka na nga. Wala ka ng concept of morality. hindi na pala po, Pastor, magagawang magpakabuti kapag ka nag-reincarnate ka na sa ganong kalagayan. Kaya ang problema nila ay kung sila maging daga na, ay di patuloy silang magiging mas mababa ng nilalang. Kasi ang ginagawa ng daga, malibang kung ikaw ay yung maging si Ratatouille. Doon sa, Opo. oo, di ba? Ang problema, walang ganun eh. Na nagluluto ka para mapasarap mo yung pagkain. No? Nagbibigay ng mga secret na ingredients. Oo. Yun, baka maging makaraos yun sa pagiging daga. Pero walang dagang ganun, di ba? Kaya nga, ano to eh, yung concept na yan ng karma is contradictory din. Kasi, hopeless din. Kasi, paano ka pa maging mabuti kung ikaw ay isa ng ipis? O lagi ka nang tatapakan eh. Kaya lang po, baka anisip nila, pag namatay yung ipis, another reincarnation, kung naging mabuti. Parang Baka maging hari ka ng mga ipis naman. hirap talagang Kaya ang hirap. unawain itong period na to. Oo. May mga ano po dito tayo videos eh. Kaya halimbawa, mayroon sa India na Temple of the Holy Rats, no? Sa Disnok, Rajasthan, India, no? Ang tawag doon ay Karnimata Temple of the Holy Rats. Banal eh. Pero Kasi sabi nila ay mayroon daw isang kumbaga baryo na nangamatay at nag-reincarnate, no? sa mga daga. Bilang mga daga. At yun ay pinaniniwalaan nila na incarnation ng Hindu goddess Durga, si Karnimata. Isa daw yung 14th century warrior. Tapos ay itong si Mata ay namatayan ng anak, kaya nakiusap daw siya sa Diyos ng kamatayan na si Yama na buhayin yung kanyang anak. Pero nag-refuse daw si Yama, yung Diyos ng kamatayan. At ang hiniling na lang ni Mata, ito isang warrior, ay yung kanyang anak sana ay ma-reincarnate bilang isang daga. At nanganak yung anak ni Karnimata, at ito yung mga daga. Ngayon. Sila galing sa kay Karnimata, anak ni Karnimata, na ginawang daga nung Diyos-Diyosa na si Yama. Hanggang sila ay dumami, 20,000 na sila doon sa, sabi nila, 20,000 na daga. At Temple of the Holy Rat. Sila ay anak ng mga Diyos-Diyosan, no? At sila ay pinapakain,
at pinapainom, binaalagaan ng mga devotees. Sila mayroon ding pari o pastor na nangangasiwa doon. Grabe, no? Pastor ka ng mga daga. At naniniwala sila na yung mga dagang iyon magiging tao uli pag namatay. Mhm. At yun ay tourist attraction yun, yung Karnimata Temple, no? Temple of the Holy Rods. Pinapakain nila ron ang mga daga. At pagka ginapangan ka ng daga, mapalad ka. No? Paano Kailangan, kung may dala palang virus yun? ay blessing. Kasi mamamatay ka, tapos at least, di ba, Marireject. marire-incarnate ka, makakarma ka ng maganda kasi naglingkod ka sa mga Diyos eh. Yun, di ba? So, ang mangyayari doon ay magkaka-leptospirosis ka. Yun ang ikakamatay mo. Kasi, ang ginagawa nila, mayroon doong malaking pakainan ng daga, kung saan yung mga daga tumatalon. At pagka natalunan ka, papunta roon, blessing yon. Tapos, pwede kang kumain doon sa kinakainan ng daga. At kung yung nakain mo, yung isusubo mo na, tinaihan ng daga, mapalad ka lalo. Kasi yan ay sacred. Ang tawag doon, sacred na tayo. Banal na tayo. Meron din pa ng banal na tayo, hindi lang banal na aso. Yun ang banal na tayo. Totoo talaga siya. Kasi kung para sa mga Indian, ay banal yung daga, pati yung lahat ng nasa katawan, banal. Banal din. Oh. Pati ihi. Kaya yung leptospirosis, kabanalan. Banal sa akin. So, kung ikaw ay namatay sa leptospirosis, ituturing kang isang, kumbaga, devotee o isa kang, kumbaga, tapat na alagad ni Karnimata. Tapat na agad. Tapat. You are a devoted disciple of Karnimata. At ikaw ay pagtatayo ng isang larawan, sasambahin ka na ulit. Si Buddha. Makikita po natin, Pastor, yung epekto nito sa hygiene ng mga Bombay. No? Yes, oo, yun. Nakuha mo. Mayroon po, Pastor, dito na siya nanirahan pero siya ay Indian. Vlogger siya, kung kilala mo po si Mr. Nobody. Inaano niya yung mga kababayan niya kasi nga nakakadiri daw. Mismo siya, itinatangkwil niya yung mga kababayan niya. Oo. Kasi hindi siya aral. Oo. Hindi kasi siya doon lumaki. So kaya hindi niya alam yung konsepto nung hindi ka dapat kasi pumatay ng kahit virus. Kasi Diyos-Diyosan yun eh. Eh paano kung yung virus na yun yung iyong kamag-anak na namatay? Tapos pinatay mo siya. O edi magkakasala ka ng pagpatay. Kaya sa kanila, yung daga, di ba, nagmamasa ng harina. Oo, nandyan. Nandyan ang mga daga. Hindi nila inaano yun. Grabe. Tapos pag nakainan pa nga, tuwa pa sila eh. Kasi may blessing yung kanilang Kaya di ba, pati yung kanal, doon sila kumukuha ng tubig. O, di ba? Kasi kahit marumi yun, punong-puno ng bakterya, mas maganda yon kasi kung may bakterya ang tubig, may buhay. So yung may buhay, ginagalang nila yon. Kaya nga wala silang na pumatay ng mga hayop. Pati ipis din nila tinatapakan yan. Baka yun ay kaluluwa nung iyong namatay na lolo ay mahal na mahal mo pa naman. Eh di papatayin mo yung lolo mo. Kaya makita mo po, Pastor, may mga hayop na pag-alagala sa India. Kaya nga Brahma, alam mo yung baka, may pangalang baka na Brahma. May bakang Brahma eh. Kasi breed ng Brahma. Diyos yun eh. Yung Brahma na baka, yun ang pinakamataas nilang hayop. Yun ang pinakamataas nilang Diyos-Diyosan. Kaya sa India, meron akong kaibigan na ophthalmologist na nag-specialization siya sa pag-aaral sa paggamot sa mga sakit sa mata sa India. Tapos nung pumunta siya rito, at pangalan si Dr. John Joan Escote. Nung magkwento siya sa akin, sabi niya, alam mo, nung mag-aral ako sa India, natatapakan namin yung tae ng baka. Kahit sa syudad. At pag nakatapak ka ng tae ng baka, mapalad ka. Kinukolekta ka nila yon eh. Tapos, ang ginagawa ng iba, kinakain pa nila. Kung kaya ng sikmura mo. Dahil tae ng Diyos yun, kaya banal na tae yun. Oh, di ba? At yung mga baka, talagang hindi na ginagalaw yun. Halimbawa, tumatawid ang baka, titigil pa sila. Padadaanin nila yan. Diyos yan eh. O kasi Diyos yun eh, dumadaan ang Diyos. Di ba? So, bawal na iyon ay saktan, bawal pumatay ng baka. Hindi sila kumakain ng karning baka. Hindi.
Kaya pala mga vegetarian, ang mga... Kaya kita mo, di ba, mayroon sa SM na restaurant na Buddhi. Ang may-ari noon is Hindu. Di ba? Buddhist sila. Kaya Buddhi, yun na yung puno na inano ni Buddha. Na kanyang tree, na kanyang, doon siya nag-meditate. Sumilong siya na At doon, di ba, tinan mo, may mga menu na akala mo totoong karne. Pero gulay lahat yon. Mga minudo, no, paksi, matawag dito. Yung kaldereta. Kala mo, Order ka, pagtikim mo, gulay. gulay pala. Oo, kasi bawal pumatay ng may buhay. Hindi nila alam yung gulay, may buhay din. Yun ang problema. Yung puno, yung O gulay, kaya kung tutusin, hindi na sila pwedeng kumain. Wala na, mamamatay sila sa gutom. And kaya nga 'di ba, ang belief mo ang magsi-shape ng iyong pamumuhay. At yung pamumuhay ng bawat isang nilalang, bawat isang citizen ng mamamay, yun ang magsi-shape sa economy. Kakita mo ang economy ng India, 'di ba? Nepal. Pero pastor, sila? Magagaling pagdating sa computer, sa electronics, magaling may mga scientist na mahusay. Oo, pero hindi sila umuunlad. Opo. Kasi bakit hindi ka uunlad? Napipigilan yung iyong pag-asenso ng iyong paniniwala. Katulad nun, bawal pumatay ng hayop. Nakasalubong mo yung baka, di malilate ka. Oo. Di ba? So, may baka. Hayaan ko muna. Ayaw umalis ng baka. Hindi mo naman siya pwedeng paluin. So, pag na-late ka, blessing yon. May plano sa'yo ang Diyos. Baka. Di ba? So, yun. Late ka na. So, sipa ka sa trabaho. Hindi mo pwedeng sabihin kasi dumaan ng Diyos Hindi, dapat gumawa ka ng paraan. So, marami. At saka, yung India, yung Ganges River, pinapaano nila rin yung mga patay. At saka meron silang practice, especially sa Nepal, na yung katawan ng kanilang mga namatay, pinapakain sa buwitre. Sa Nepal po. Nepal, di ba? Mga Buddhist yan Kasi, Diyos naman yung mga buwitre din Ihayaan mo kainin ng Diyos yan. Di ba? Pakainin mo. Sa halip patayin mo yung buwitre, pakainin mo pa. Ng tao. Di ba, pagka daw kasi kinain na yon, madidistribute yon sa iba't ibang panig ng mundo. So, magiging kaisa ka ng yung katawan mo, ng nature. Right. Tapos yung kaluluwa mo, baka maging buitre. Di ba, kinain ng buitre. Di yun ang problema. Kaya, napakarumi. Kasi kita mo, yung hygiene kasi is dapat, nakakamatay yan yung marumi. Kaya paano uunlad ng isang bansa na marumi? Madali ang buhay nila. Ang problema pa sa mga Hindu, meron silang caste system Merong... Yung merong, pag mahirap ka, di ka pwedeng mag-asawa ng... Pag mayaman ka, di ka pwedeng mag-asawa ng mahirap. Merong alipin, merong... Parang nung unang panahon sa Pilipinas, may timawa. May sagigilid, may maharlika. Yung mga maharlika, yun lang nag-aasawahan sa isa't isa. At itinuturing na mababang uri ka ng tao. Kasi bakit? Maganda ang buhay niya nung siya nabubuhay, kaya siya naging maharlika Ikaw masama ka, hindi ka pwedeng maging kaisa ng mga mabubuti. Kasi sumpa sa'yo yan, ni Brahma. Ni Vishnu. Si Brahma kasi, nagiging Vishnu pag nanunumpa na, pag sumusumpa. So yun pala po, Pastor, pag mahirap ka, para sa kanila, sinumpa. May makasalanan. Yes, so parang dito rin. Pareho rin sa charismatic. Kita mo, yung charismatic may same belief sa Buddhism, saka Hinduism, no? Sa charismatic, ang sakit at kahirapan, sumpa. Ganon din sa Hinduism. Pag mahirap ka ngayon, sinumpa ka kasi masama ka nung ikaw ay, nung dati mong buhay, nung ikay nabubuhay pa. Nag-reincarnate ka, kaya ka mahirap. Dahil masamang tao. Kaya may sakit ka, sinumpa ka kasi makasalanan ka. Di ba pareho lang talaga nila nakuha yung ideya na yan. Sa Judaism, ganun din naman Di ba sa Judaism, bagamat ang Judaism ang pinakaunang relihiyon, no? Na naniniwala sa isang Diyos.
na may kapangyarihan sa lahat at nasa lahat ng lugar at maalam sa lahat, ganun din ang paniniwala nila. Kasi sa Old Testament, pagka mahirap ka, ikaw ay sinumpa. May kasalanan ka. Kasi ang blessing kay Yahweh, kay Yahweh lang blessing. Kay Satanas yung curse kay Satan. Dahil nag-ugat yan sa Genesis eh. Diba? Na si Satanas ang naging dahilan para maghirap si Adan na wala ang blessing ng Diyos. Hindi nila alam na hindi ganon. Ang Diyos pa rin ay pag-ibig kahit na naghihirap ang tao, naroon pa rin ang Diyos. Siya. Kasi akala nila pagka mahirap ka, wala ng Diyos. Wala ka ng Diyos. O sinumpa ka na ng Diyos. Pinabayaan ka na. Kaya mababa ang tingin sa mahirap. Kasi related iyon sa kanilang pagiging, kung ano rin ang tingin ng Diyos sa Kanya. Kasi sila Diyos din eh. So nanguhusga sila na. Mahirap ka kasi ikaw ay pinabayaan na rin ng Supreme God. Kaya pababayaan ka rin namin. So wala kaming pananagutan sa Diyos. Ang Diyos nga, sinumpa ka rin. So kaya mananatili ka lang na mahirap. Habang panahon. Kaya paano, kaiilan lang ang yumayaman. Kunting-kunti lang ang mayayaman sa India at sila-sila rin ang nag-aasawahan. May caste system. Sabi ko nga, may apat, no? Mayroong apat na theological system ang Hinduism. Una, yung monistic. Na there's only one that exists. Kaya may Hinduism na Unitarian. Si Brahma lang ang Diyos. Kita mo, meron din. Unitarian. Kaya lang, kailangan magiging kaisa ka ni Brahma. Same pa rin doon sa aspect ng panentheism. Ng panentheism na si Brahma. Kumbaga, part ka ng Diyos pero hindi ka Diyos. Pero part ka ng Diyos. At meron pa rin karma. Yun. Ang pantheistic naman, ang sabi nila, yung pantheistic na Hinduism ay may isa lamang na banal na nag-i-exist na ang Diyos na yan na banal ay si Brahma at identical siya sa mundo. Itong mundo mismo ay si Brahma. At kaya lahat ng narito sa mundo ay Diyos din. Yun ang pantheism nila. May nag-i-exist na pinakamataas na Diyos na siya ay nasa lahat ng nilikha. Kaya bahagi ang lahat ng nilikha din ng Diyos. At Diyos din yon. Samantalang sa monistic naman, kahit bahagi ka ng Diyos, hindi ka Diyos, part ka lang. Meron namang, dahil part ka ng Diyos, Diyos ka rin. Yung isa naman, panentheistic, ang buong mundo ay bahagi ng Diyos, kaya lahat din ay Diyos. Panentheist, pero bahagi sila ng Diyos, lahat ng tao. Yan ang Ramanuja school. Ang Brahmanism ay yung pantheistic. Ito yung pantheistic, yung Brahmanism. Yung monistic na isa lang ang Diyos, Sankara school. At mayroon ding theistic, yung Bhakti Hinduism. Only one God, distinct from creation. Yun naman, may isang Diyos pero hiwalay siya. Kaya hindi tayo Diyos. Iyon, hiwalay siya sa lahat ng nilikha. At hindi tayo nagiging Diyos. Walang ibang Diyos maliban lang si Bhakti. Si Bhakti yun. Si Bakna. Si Bakna. Kaya pwede rin silang atheistic. Meron ding Hinduism na atheistic. Merong deistic. May nihilistic na lahat lilipulin yan ng Diyos. Walang Diyos at malilipol lang tayo. Kaya napaka-diverse. Kailangan talagang pag-aralan na mahaba ang Hinduism. Ang kanilang libro ay Theomythology. Theo o mitolohiya tungkol sa Diyos. Puro mythology lang. Wala talagang silang mga truth na... Walang revelation kasi ang Diyos. So, kaya mythology lang. Mag-create na lang tayo ng kwento natin. Na ito yung nangyari. Kuno, ganyan. Tapos combination na yan ng iba pang kwento. Kaya napaka-hopeless. Alam mo yung pelikula na
The Three Idiots. Ah. Hinduism yun eh. Yung The Three Idiots. Na yung Three Idiots na yun, yung isa doon, nag-aaral sila sa isang school ng engineering. Parang napanood ko nga po yan. Na ano yun, parang kumbaga, parang sa atin ay yung pinakamagandang eskwelahan sa India. Tapos si Raju yung isa, yung pinakabida, si Raju ba yun? Si Raju. Siya ay anak lang ng katulong. Nung katulong ng isang mayaman. Kaso yung anak ng mayaman, tamad mag-aral. Kaya ang ginawa niya, yung anak ng katulong niya, nung kanyang hardinero yata yun, yung hardinero, katulong sa bahay, yung anak noon, ang pinagkunwari niyang anak niya. Para huwag mapahiya sa kultura nila, sa mayaman. Matalino. Oo, napakatalino ni Raju. Hindi, si Raju ba yun? Basta ganon. Ngayon, napakatalino niya, at siya yung, hindi niya pinapaalam sa lahat. Siya yung nagtuturo doon sa kanyang mga barkada. Tinutulungan niya. May makikita mo roon yung, yung sacrifice. May mga makikita ka doong magagandang traits na pero mali, no? Hindi ibig sabihin moral ang tao, papasa yun sa Diyos. Kasi ang morality mo ay dapat grounded sa truth. So mali kasi yung iyong philosophy, kaya mo ginagawa yon ay para maging maganda ang karma mo ganun eh. Parang ganun. Di ba? So hindi para luwalhatiin ang Diyos. Kaya nga, paano nila luwalhatiin si Brahma? Hindi naman nila kilala yun. So pansarili ang effect. Parang pag ginawa ko ito, babait siya sa akin. At may magandang mangyayari sa akin, magandang babalik sa akin. So ang kanilang motive is selfish motive. Selfish. Opo. Pansarili. So, Pastor, ibig sabihin po, sila ay gumagawa ng mabuti. Yun yung mga inakala nila na kinalulugdan ng Brahma. Yes. Ito, gawin ko to. Baka ito okay kay Oo. Baka hindi katulad sa atin po na hindi naman sa kinalulugdan ni Brahma kasi ang concept nila kasi sila gumagawa ng mabuti para maganda ang balik sa kanila ng buhay. Si Brahma kasi wala naman siyang pakialam sa iyo Kasi nga, 'di ba hindi naman si Brahma personal Paano magkakaroon siya ng layunin sa iyo? Wala siyang layunin sa tao. Kumbaga, ang paggawa lang natin ng mabuti ay para sa ating sariling magandang kapalaran. Para pag tayo isinilang na muli sa ibang katawan, magiging mas mataas ang iyong mas mataas ang uri ng pagkatao. Kaya hopeless na gumagawa sila ng mabuti para sa kanilang sarili din. Di ba present din iyan sa iba nating mga relihiyon sa Pilipinas? Ang Katoliko din, di ba ganun? Na kaya sila sumisimba para purihin sila ng tao. Ang motive nila is not to please the Almighty God, but to please their ego. Di ba? Kaya nga, di ba, yung mga politiko, pagka malapit ng eleksyon, nagsasama-sama sila sa simbahan. Kasi para pakitang tao, para iboto. Pero mas maganda pa naman ang motibo ng mga Hindu kaysa mga politiko. Kasi ang mga Hindu, nagsasacrifice yun. Genuinely, kahit halimbawa, yung bida doon, na doon sa Three Idiots, nagsacrifice siya sa kanyang mga kaibigan. Binibigyan niya ng pera, tapos inapayuhan niya, tinutulungan niya para makapasa, pinapalakas niya ang loob. Tapos ang nangyari ay, nung makagraduate na siya, bigla na lang siyang nawala. Dahil ayaw niyang malaman ng mga tao na siya ay hindi tunay na anak ng mayaman. At saka baka ma-discover din na yung kanyang amo na nagpaaral sa kanya, hindi siya tunay na anak. So mapapahiya yung kanyang amo, yung amo ng kanyang tatay. Kaya siya nagtago. At siya lihim lang na tumutulong sa mga estudyante, nagpapaaral, may foundation siya. At yun ay para siya maging, magkaroon ng mas mataas na pagka siya na-reincarnate. Nag-reincarnate. Mabait, pero dahil ang bait niya ay para sa pansarili. Kaya yung righteousness na yun, di ba, sabi nga, all men have sinned and fall short before the glory of God. Kasi even the motive of yung moral man is not qualified. And cannot be treated as righteous. It cannot be considered. It cannot pass
the standard of God. Because God's standard is perfect holiness, Tama. perfect motive, Mhm. perfect ang kanyang kabanalan. Kaso, walang ganun eh. Ang kabanalan ng tao, panlabas, para lang sa pansarili din, na layunin, na siya'y umangat sa buhay na ito at sa buhay sa kabila. So, it's self-focused, Self-focus. self-driven righteousness. And that righteousness falls short before the glory of God. Parang ano yun eh. Kahit gaano pa kabuti, ano? Hindi talaga papantay doon sa standard po ng Diyos. Kaya minsan, no, yung iba na hindi doktrinado ng katuroang Kristiyano na ang kaligtasan ay sa biyaya at hindi sa ginawa natin, kundi sa ginawa ni Kristo, may tendency silang humanga doon sa mga moral na tao na kabilang sa ibang relihiyon. Kasi kulang sila doon sa doktrina na hindi naman sa sariling katuwiran ang pagpunta sa langit o ang kaligtasan. Kaya di ba, may nakita silang Jehovah's Witness na talagang nasa-sacrifice, mabait sa sa kanyang mga kapamilya, talagang pinaaral ang mga anak, tapos kahit walang-wala na, tumutulong sa ibang tao. So parang naiinggit pa nga minsan yung ibang Kristiyano. Mali eh. Kasi like a religious man without Christ as his righteousness is going to hell. Tama po. Kahit gaano pa siya Kabait. kahit Gaano pa karami yung mga kaya nga charity. napakapalad natin na nakaunawa ng katotohanan ito na elect ng Diyos no sa kay Kristo Jesus. Kasi imagine, alam natin hindi talaga sa atin yung kaligtasan at naunawaan natin na tayo ay papuntang langit hindi dahil sa tayo ay mabait. Hindi dahil sa... Kundi dahil sa mabait si Kristo at siya ang tinanggap ng Diyos na banal para ako ay kanyang i-cover. Yung kabaitan po niya ang nakita na Diyos. Yung kabaitan niya ang naging karapat-dapat sa Diyos upang tayong nagtiwala sa kabaitan niya at nagpasakop sa kanyang kabanalan, ayun ang ating kaligtasan, hindi yung ating sarili. Kaya nga, very unique ang Christianity that salvation is not by work. All religions, their salvation somehow, or their good life in the next life, is wrought by karma. Ba? Good works. Because they have done many good works than bad works. So when they born again, when they are born again into a new person or a new human being or probably an animal, so nakakalungkot, no? Because that's because of their own doing. Kung sila naging hayop, dahil sila masama. Kung sila naging attorney, dati sila ay kriminal, ngayon lawyer na. Diba? Nagpakabuti kasi kaya naging lawyer. Nagpakasama uli, naging kriminal uli. Nagpakabuti uli, na-promote. Yung promotion yon sa next life, yun yung karma. Hindi yung promotion dito sa present life. Yung pala sa next life po yun. Kaya kita mo sa Thailand, I have heard a story na kaya pala yung mga hostess doon ay parang mga nagbibigay ng panandaliang aliw. Di ba? Kasi sa Thailand, makikita mo, may murang-mura lang ang sex change. Mayroong mga lalaki talagang nagpapanggap na babae at tinatangkilik naman ng mga client. Kahit alam na lalaki, inaas pa rin. Kasi ang concept pala nila is, di ba pagka ikaw ay gumagawa ng mabuti at ang paggawa ng mabuti, nagbibigay ka ng kasiyahan sa kapwa. So, ikaw ang dahilan kaya may pumupunta sa mas mataas na antas. So mataas ang tingin sa'yo. Kung bilyas ka, kung babae kang mababa ang lipad, sa kanila mataas ang lipad mo. Kasi you are sacrificing a lot so that you make people happy. And therefore you're doing good. Because when you make people happy, you do good to them. And because you do good, you will have good karma. So kahit hostess ka, magiging prinsesa ka sa susunod na buhay. Kaya mataas ang tingin nila kasi ito yung mga taong mabubuti. Mabuti pa sa kanila yung hostess.
Kasi wala naman silang utos ng Diyos eh. Na masama ang kabaklaan, masama ang tumboy. Yung homosexuality ay abomination. Hindi nila alam yan. Kasi sila rin ay Buddhist eh. Di ba? So kung hostess ka, wow, you are so holy. Di ba kaya, agawan sila sa hostess. Kasi banal yun eh. Kita mo. Actually, Pastor, may... At sanction daw yan ng government. No. Meron daw budget ang government. Oh. Kaya, halimbawa, kung magpapasex change ka, budgeted yun. Kaya pala po may mga lugar doon na yung tinatawag nilang Village of the Moonlighters. Yes. Yung mga nakahilira dyan, paggabi na nakahilira po dyan, yung mga hostess. Mga banal yun. Oo, sa kalsada. Kasi they make people happy. So, therefore, they will reap good karma. Because they are doing good. Biruin mo. Kaya yung kultura, hindi mapagkakatiwalaan. Because culture can be shaped by false notions. Yung mga kanilang beliefs na sa kanila lang. Dahil kultura nila yan ay nakaugali na ng mga tao. Kaya only the Bible is the basis of all truth. Not culture. Kasi culture can be twisted eh. It can twist your view of sin and righteousness. Dito mo doon, righteous pa yung mga bading. Dito sa atin, di ba? Dito naman sa atin, ang kultura natin, kayamanan na. Kaya pagbading ang anak, ay tuwang-tuwa pa ang magulang. Di ba? Kasi na-skip na ang kultura na pagbading, magdadala ng pera sa pamilya. Sipag niya yan. Kaya ako'y proud sa anak ko. Dati nung hindi pa ang kultura ganito, no, na tayo noon ay conservative pa. Pagbading, talagang papaluin ang magulang. Sabihin, anong gusto mo maging? Magpupulis ka. Police woman. Ayun. Magsiman ka. Serena. Serena. Si woman. Si woman. Serena. Grabe. Noon yun. Pero ngayon, proud na ang mga tatay. Nagkukwento pa, alam mo, anak ko, bading. Napakapalad ko. Dahil may anak akong bading. Kasi sipag. Talagang, kasi talented. Diba? Artistic. Siyempre, bading eh. Arte yan. Yung mga resourceful po yung mga bading. Resourceful, oo. Kailangan na nilang maging resourceful para sustentuhan yung kanilang lifestyle, di ba? Kasi gusto nilang mag-makeup, gusto nilang bumili ng mga gown. So, kailangan magsikap ka. May mga pa kasi yan eh, may mga papa. Kailangan po. Oo. Kailangan nilang sustentuhan. Yeah, kita mo, only the truth can produce righteousness. Yung true righteousness must stem or must come from truth or true doctrine of the scriptures. By grace lang. Kasi kung hindi talaga yung ugat ay yung Bible, ay hindi talaga righteousness. Kung tama ang turo mo, tama rin yung iyong gagawin. Kung mali ang turo mo, kahit anong gawin mong tama sa paningin mo, ayon sa maling katuruan at maling pananaw o kultura at pamantayan ng moralidad, di mali ka pa rin. Hindi ka pa rin talaga pupuntang langit. Kahit gaano kabuti ang tingin sa'yo ng iyong mga kapwa-tao, ng iyong mga kababayan, dahil yun ang kultura din nila. Kaya napakahalaga ng doctrine. Kaya yung doctrine talaga yung magdadala ng tamang pamumuhay. Yung tama ring katuruan. Kita mo sa Pentecostalism, sa charismatic, no? Pagka ikaw ay mahirap, maliit ang faith mo. Diba? Kaya ngayon, ang problema mo ay lagi kang may fear na baka pag mamatay ka, dahil mahirap ka, hindi ka sa langit kasi maliit ang faith mo eh. Opo. You can't go to heaven. Pastor, nabanggit po kanina na yung culture talaga ay yun yung itong mga religion na ito, katulad nitong Hinduism, kultura din talaga ang kanilang authority. Makikita po natin. Ito pong culture na to,
although nabanggit na po ninyo kanina na yung difference nito, yung kaibahan ng Hinduism sa Christianity, nakita natin na iba talaga kasi tayo may standard po tayo ng pananampalataya. Ang Christianity ay ang Bible, ang authority. Ngayon, paano po naman itong ganitong mga katuruan, itong katulad itong Hinduism, paano ito nakakaapekto sa kultura ng Christianity? Kasi pastor, merong mga meron na rin ganyan na practice sa Christianity. Yun na yung kultura minsan mas authoritative na. No? So, yung Hinduism, parang charismatic na... sa charismatism. Oo, dahil ang layunin ng mga Hindu ay to become one with Brahma. Opo. And the proof that you are one with Brahma is yung moksha, ay yung Atman, yung self. Sa kanila kasi yung self, your Atman should be affected by Brahma. Mm-hmm. And when you are affected by Brahma, you will experience Kundalini. Yung pag mo ng chakra. Yung mga points ng chakra, yung mga points ng iyong spine, doon marirelease yung Sa bawat points na. power. Kaya sila, they experience emotional high. Parang nakasyabu. Ganon din naman sa Christianity. Alam mo, kaya kita mo hindi ibig sabihin, nagsalita ka ng wika, galing na sa totoo yon. Kasi ang mga Hindu, they're also crying and speaking Opo. other languages. Kasi nawala na sa sarili. Parang chanting po nila, pastor. Chanting yun, incantation ang tawag. Kasi pag hindi nila makontrol na Kasi yung chakra, yung naging kaisa na sila Sa naman, Christianity, yung pag ikaw ay na-filled ng Holy Spirit, yun yung chakra Kasi you will experience the power. Si Gaara. Of God. Naruto Parang Naruto. Di ba? So, kakita mo sa Hinduism, ganun. Ganyan. May power sila. Tsaka hindi na mamamatay kasi may incarnation. Di ba? So, may incarnate. Ganun din. So, ang nangyayari is, they treat the Holy Spirit like Brahma. And when you are one with the Holy Spirit, it will produce chakra. Diba? It will touch your whole being. So that's why you will experience what they call manifestation. Yung holy laughter, yung ang tawag ng iba ay yung may tumbling in the spirit, slain in the spirit, nabubuhal. Kaya kung titingnan mo, kung Christian ka, mag-search ka, yung Kundalini spirit, makikita mo kung anong ginagawa ng mga Hindu pag sila'y nare-revive. Revival yan sa kanila. Ang tawag din nila spiritual revival. Pag nakaranas sila noong ganoong Kundalini. Christianity ang Kundalini na yan. So dati kasi wala namang ganyan sa Christianity. There are only three occurrences ng awakening or noong spirit-filled, ng manifestation of being spirit-filled sa Bible. Acts chapter 2, Acts chapter 10, Acts chapter 19. At lahat yon ay genuine. Yung sa Corinthians ay hindi na genuine kasi magulo na sila, hindi na nagmamanifest yung pag-ibig, wala nang pag-ibig sa isa't isa. So hindi na sa Diyos yun. Pag ang iyong primary goal sa iyong pagiging empowered or spirit-filled ay yun ng the mere show noong mayroong ka. Kahit na nag-aaway na. Ay, paano naging sa espiritu yon? Na yung nagiging sanhi ng kaguluhan mismo. Kaya sabi ni Pablo, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Kaya kung kayo nagkikipag-usap sa kung sino man na isang Diyos, kayo lang nagkakaintindihan. Kasi yung Diyos doon, when you speak to a God, actually, that's a Diyos-Diyosan. That's a false God. Kasi ang mga taga-Korinto ay dating sumasamba rin sa Diyos-Diyosan. Nang sila maging Christian, dinala rin nila yon. Na parang ipinareho nila kuno doon sa Acts chapter 2 na kami ganun din. Para lang ma-prove na kami Christian din. So nakigaya. Para ding, para ding yung panahon ngayon na may mga speaking in tongues, Kundalini rin yan. Nakigaya.
nakigaya lang din. So hindi talaga evidence ng pagkakaroon ng Holy Spirit yung mga ganitong manifestation kasi nga ganun din ang nangyayari sa mga Hindu eh. Bakit naman hindi naman sila inasihan ng Espiritu? Chakra yun eh. Chakra yun, hindi yun chaka. Chakra yun. So yung freedom, kaya nga ang ultimate goal nila ay to become one with Brahma at titigil ka sa pag-exist. Kasi in though Atman, yung iyong self is just an illusion. Actually, this is not reality. You are not real. I am not real. This is just illusion. We are gods. We are part of Brahma. And this is just temporary. So the real self is the self that will become one with Brahma. But we cannot reach that goal because we don't know Brahma, who he is and what he is doing. So that's why it's hopeless. Kaya this life is just an illusion and this is just filled with suffering. Kaya ganun po. At yung freedom na yon na paglaya sa self at pagiging kaisa ni Brahma, ang tawag niya ay moksha. At hanggat di sila nakakarating sa moksha o yung pagiging, yung estado ng kanilang kalagayan na kaisa na ni Brahma, ay patuloy at patuloy silang magre-reincarnate upang sila'y gumawa ng mga bagay na makaka-realize ng katotohanan sa kanilang sarili. Ang katotohanan yon ay si Brahma lang ang nag-i-exist, sila hindi. So we are not existing in this world actually according to Brahmanism. We are just an illusion. Kaya isipin mo na lang na hindi naman ito totoong buhay. Pagtiisan mo ang kahirapan. Kasi mayroon namang reincarnation, baka sakali na makaranas ka rin ng masayang buhay. Kaya kung paano ma-reincarnate ang isang tao, ay dahil iyon sa karma, na prinsipyo ng cause and effect. May ginawa kang mabuti sa buhay na ito, may mangyayaring maganda sa iyo sa buhay sa kabila. Sa iyong susunod na buhay. Kaya dyan din galing yung mga salita, no? Pakaingat tayo kasi yung, alam mo yung soulmate. Yan ay Hindu word, Hindu term. Ang soulmate kasi parang may isang babae sa buhay na iyon, nung 2000, nung year 1800s, nakita na kayo, tapos siya din yung dati mong girlfriend noon. Tapos sa mundong ito, pagkatapos ng daan-daang taon, nagkita uli kayo. Kaya parang pagtingin mo pa lang sa kanya, uy, siya na yung aking soulmate. Kasi may feelings ka na nanggaling yung feelings na yon doon sa dati pa ninyong buhay. Nag-meet lang kayo ngayon sa panibagong taon o panibagong katawan na. So doon pala yung galing sa doon galing iyon, yung salitang soulmate. Kasi iyon ay kanya na dating kasintahan o asawa na o magsing-irog na sila noong pang panahon na ganon. So walang ganon po sa Bible? Walang ganon. Walang ganoon. Kaya naman, itong iba, no, pagka nanganaginip ng ganyan-ganyan, akala nila yun na yung dati nilang buhay. Hindi, walang ganoon. Produkto lang ang panaginip ng mga nangyayari sa ating kasalukuyan o mga produkto siya ng mga naisip natin nung una, mga pinangarap natin. Wala kasi tayong mapapanaginipan na hindi natin naisip. Naisip na natin yon. Kaya lang, yung naisip natin, minodify ng ating, ang tawag dyan natin, yung ating likod ng isipan natin. Ang tawag doon ay inactive. Passive. Ano? Frontalo. Oo. Hindi ko alam. Diyan ang memory. Yung memory natin lumalabas when we subconscious po. Yung tinatawag REM. Nagre-REM tayo. Rapid eye movement. Kasi pag nananaginip ka, may rapid eye movement na nagaganap. Yung mata mo, gumagalaw yan. Tapos naaalala niya yung mga nakaraan. Nakikita niya yung mga nasa unconscious yan. Yung unconscious part of the brain na nagiging conscious pag tayo ay nananaginip. Lalo pag pagod ka, busog ka, may effect yun sa ating system. Kaya yung mga bangungot ay resulta ng mga pagod o pag-iisip ng masasama. Doon ang gagaling yung bangungot.
Tapos ini-interpret ulit yun ng brain. Dinudugtungan ng iba-ibang senaryo na mga dati mo na rin naisip. Dati pa. Kaya pala ganun, no? So, talagang marami na rin pong mga Christian churches ang nag-a-adapt ng ganyang kultura, Pastor. Mas para sa kanila, mas mahalaga na yung kultura kaysa sa Bible. That's a problem with other Christian churches. They are now relying on their emotions as the evidence of truth. So if I can experience it and if I feel that it pleases me, then it must be according to the truth, because what pleases me is what I want, and therefore God wants me to do this something that pleases me. So therefore it's from God. Kasi pag ang sa Diyos kasi lagi kasing mayroong parang dichotomy na parang ang Diyos mabuti lang. Ang ipapaisip sa iyo, mabuti lang ang emosyong mararanasan mo pag sa Diyos ka. Walang kahirapan kasi Diyos siya eh. Siya Diyos kasi ng buhay eh. And ang buhay ay nagmamanifest sa kasiyahan. No, yun yung salitang buhay. Life itself means happiness, goodness, good feelings, good emotions. Pag sinabi namang death, so nagmamanifest sa worry, sa kahirapan, sa sakit, sufferings. At yung kay Satan, parang may dalawang hari sa mundo eh. Naglalaban. No? Good and evil, dualism. Na parang ang Diyos ay hiwalay sa kay Satan na hindi siya makapakialam kay Satan. Oo, parang gano'n. Diyos si Satan kasi yun ang paniniwala ng iba, no? Opo. Si Satan ang Diyos ng sanlibutan ito. At gaya din sa katuruan ng charismatic, nang magkasala si Adan at Eva, ay ibinigay nila kay Satan yung kanilang kapangyarihan bilang Diyos din. Kasi sa kanila, little God si Adam and Eve. Kung anong kapangyarihan meron ng Diyos, meron din sila kahit na hindi ganun kasing laki ang power, pero powerful din si Adam and Eve. Grabe. Ngayon, nung magkasala, they gave up their power to Satan. And therefore, Satan became the God of this world. Therefore, God cannot do anything on earth unless a Christian prays, because a Christian has the power again. And therefore, Christians give God the power or license to do something in this world. Because God cannot do anything on earth unless there's somebody who gives him license. Because God is already the God of this world. How can God do something sa mundong ito? Di bigyan mo siya ng license. Dahil ikaw naman bumalik na ang pagka-Diyos, ikaw yung magbibigay sa kanya ng... And that's true prayer. Yun ang sabi ni Miles Monroe, no? Na isang charismatic. Sabi kay Benny Hinn. Sabi ni Benny Hinn, wow, I never thought of that. That's a great doctrine. That's a great truth. So, inaffirm pa ng inaffirm. Inaffirm pa. Great truth talaga. Great truth daw yun. Kasi nag-iimbento sila ng doctrine na kahit na extra-biblical or addition to the Bible. Hindi kasi sila sola scriptura. Kaya it's very, very important na ang isang congregation nag-a-adhere lang sa sola scriptura na yun ang belief ng mga reformers. Na outside of the scriptures, we don't accept that. We cannot believe in something or in any doctrine that is not found in the Bible. If it is only coming from your own experience, then let that experience be scrutinized by the truths of the scripture. If your experience contradicts the scripture, then we don't believe in you. Even though you are manifesting extra biblical or extra or supernatural manifestations. Meron po. We will not believe. Kahit umano ka pa, lumipad ka pa, o sasakay Satan yan. Dahil hindi naman sa ayos na Biblia yan. Sa Bible. Mayroon naman pong kasabihan talaga. I think si John Owen yung nagsabi nito Puritan to Sabi niya, kung yung revelation na yan ay totoo, na katulad na sa Bible, tumahimik ka na lang. Kung yan naman ay nagko-contradict sa Bible, hindi yan sa Diyos. Kung if it is according to the Bible, then you don't need to highlight it because it's already part of the Bible. But if it is not according to the Bible, then shut up because it's not from God. Kaya po, Pastor, ito nakakalungkot. Mayroon po tayong prominenteng preacher dito sa Pilipinas
na pastor po siya, head pastor siya ng mega church. Ang sabi po niya dun sa quote ko, kilala mo po ito. Sabi niya, you unleash God's power when you learn to pray. Sino yan? Kilala ko ba yan? Kilala mo po ito. Si Pastor Peter Tanchi pala eh. Pati saan mo nakuha yan? Sa Facebook mo. We unleash God's power. Actually, pinost po ito. O di parang charismatic na rin, na belief na when you pray, you give God the license, so that He can do something. Pinipermit mo yun. So kaya ang problema kasi sa CCF mo, kay Pastor Peter Tanchi, accommodating siya ng iba't ibang grupo. So, I don't know kung bakit kailangan niyang makipag-kaisa pa sa mga alam naman niyang mga charismatic like si Valiano. Kasi kung totoo namang naniniwala ka na only the Bible is the final authority of all faith and practices, bakit ka naman makikisama sa isang tao na ang pinaniniwalaan may extra biblical pa? Extra biblical. Mayroon pang mga katuruan na maituturo ang tao na idadagdag pa sa Bible. Dahil may apostol pa si Valiano eh. Ang apostol niya ay si Castellanos ng Bogota, Colombia. No, na G12 ang system of leadership. So, yun lang nakakalungkot, no. Kaya naapektuhan siya kaya ganyan. Kasi yan ay galing sa charismatic eh. Yung ganyang statement eh. Hindi yan evangelicalism. Hindi galing sa evangelical belief system. So kahit ano pa pong sabihin niya dito, kasi na-influence siya. Kasi nga, pagka ikaw ay nakikisama, nakikipag-share ka ng platform ng pagtuturo, no? Nung pangangaral sa mga false teachers, makakasagap ka at makakasagap eh. Kasi tiyak at tiyak na isang araw, may mga narinig kang iyon na rin paniniwalaan kahit na unaware ka eh. Gagamitin mo yun. Gagamitin mo rin kasi parang nakita mo, ang gandang ituro. Parang parang wow, parang napaka-profound na katotohanan. No? At ang problema pa kasi is, after sila kasi sa number eh. Tama po. When you are after the number, kadalasan, you may sacrifice the truth because you don't want people to go out of your church. Kasi if you will speak the truth, even in love, aalis at aalis. So kaya nga, they are compromising the truth na eh. Kung ano na lang yung hypaluti, yung maganda sa pandinig, yung makakaakit sa tao, yun na lang ang ating sabihin. Kaya nga sa kanilang church, walang specific address sa specific sin. Parang generalize lang ba? Yung kasalanan ay parang general lang, hindi pagpapatawad. Pero yung mga specific sins like yung homosexuality, ano bang homosexuality? Kaya naman di po narinig sa CCF na dinisect kung ano yung homosexuality. At ano yung ginagawa ng mga homosexual. Kasi maraming homosexual dyan. So kaya pag maraming miyembro ang isang church, most probably, nag-a-accommodate siya at dinidisregard niya yung kasalanan. So that he can retain yung, pagka maraming tao, sabi nga ni Valiano, may pera yan. That's the only outcome, sabi niya. Magigiba ang inyong church kasi darami. Pero pastor, yan? Bibigyan ka na ng credit card ng mga bangko. Fact kasi po yung sinasabi niyo kasi dito sa atin, yun yung most common na na makikita mo. Kung sino pa yung maraming miyembro, yun yung talaga nagtuturo ng tawag dito seekers sa sensitive na mga preaching, na mga program sa church. Pagka mayroong yung isang church ay truth talaga yung tinuturo niya, biblically based talaga siya, konti lang makita mo. Katulad dito, yung programa natin. At ang kasiyahan nila ay doon sa panlabas. Pag marami, masaya. Pag malaki ang church, masaya. Pag maganda ang music, masaya. Kaya puro kasiyahan ang nagdadrive eh. So, hindi truth eh. Yung parang, kaya kita mo, kahit na tamo sa Hillsong, yung pala mayroon doong mag-boyfriend na instrumentalist ng leader. O may relasyon parehong lalaki. Kasi kahit alam naman na iyon ng pastor, okay lang kasi ang mahalaga, masaya tayo. Hindi tayo nakakasakit ng damdamin.
Sabi nga ni John MacArthur, people are offending God all their lives. And then you don't want to offend them even once. But they are offending God all their lives. They are doing whatever they want to do. Oh, pagkatapos, ayaw mong maka-open. Sasabihin po ng mga tao ngayon, kung Kristiyano ka, ay dapat po, bakit ka judgmental? Oo. Pag ikaw pa yung nagsasabi ng katotohanan, ikaw pa yung hindi sa Diyos. Sabi niya, God will not offend people because God is love. Oo, yun. Because God is love. So Walang Walang hell. Kaya nga si Jesus na namatay dahil nga na-offend ang Diyos sa kasalanan. Kailangan niyang solusyonan O biruin mo, yung equivalent ng sin is the death of His only begotten Son. Grabing... At pagkatapos nagdusa ng sobrang hirap ang Panginoon, tapos sasabihin mo, God is not just. God is only love. Love ba yung pumatay ka ng sarili mong anak? Love ba yun? Love din yun, pero mas nagahari doon sa kamatayan ni Jesus ang justice. Dahil pinatay niya ang kanyang sariling anak para tayo mabigyan ng kaligtasan at kapatawaran. Pagkatapos sasabihin mo, God is only love. How about the Lord Jesus Christ? He didn't experience the love of God because He experienced the pain of separation. Sa krus pa lang yan. Sa krus pa lang, no? Temporary separation. Because of sin. Because God made Him sin. So that we who are sinners can be made righteous. Biruin mo yun. Tapos sasabihin mo, God is only love. Ano pala ang ginawa ng Diyos sa kay Jesus? Love ba yun? Love lang ba yung pumatay ng iyong sariling anak? Tsaka I think, Pastor, po yung yung sinabi ni Christ doon na bakit mo ako pinabayaan. Di ba po, Pastor, yun? Ewan ko lang, itama niyo po ako. Na yun ay pagpapakita ng katotohanan na ang Diyos talaga ay hiwalay sa kasalanan. At galit siya sa kasalanan, kaya pinabayaan niya si Jesus Christ ng time na yun. Inayaan niya na mamatay, inayaan niya na maranasan ang pain, ang kalungkutan, iniwan siya ng lahat ng mahal sa buhay. And even God did not do anything. Hindi siya iniligtas. Yun ang ibig sabihin, na pinabayaan siya. Supposedly, dapat siya iligtas dahil siya ay anak ng Diyos Pero pinabayaan siyang mamatay. Kaya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Because that's the penalty May of penalty sin. talaga. Death, separation. Tapos ngayon sasabihin natin na i-accommodate natin yung mga sinful act. Hindi po pwede. No. Kasi there's no salvation without mentioning what they have done against God. Without accepting that you are a sinner, without knowing and recognizing that you have committed gross sins against God, you cannot be saved. Tama. Kaya kita mo, sa pagtuturo nila at pag-iwas nila nung mismong kasalanan na dapat sabihin nila sa tao na ginagawa ng mga tao, iniiwas-iwasan nila, kaya hindi niligtas yun Hindi ligtas yung tao na akala ang Diyos pag-ibig lang. How can they be saved if they don't know that they are in need of a Savior? And they will only acknowledge that they are in need of a Savior if they have recognized the holiness of God and their sinfulness. And because God is holy, I must be punished, I must repent. I must accept and acknowledge that I'm a sinner. And I have fallen short before God's glory. Therefore, I need to repent from my sins and turn away from my sins. However painful it is. Because my Lord has experienced all the pains so that I can be saved. What is your pain compared to the pain of the Lord Jesus Christ? Ang liit-liit lang ang pain mo. Talaga namang dapat ka namang magdusa Dapat naman talaga makaranas ka ng pain kasi ikaw naman talaga. Hindi naman si Kristo talaga Hindi ka naman banal si Christ banal pero nakaranas ng pain. Tapos ngayon ayaw mo makaranas ng pain. So hindi saved. Pag ang isang tao, ang alam lang, God is only love without justice, then you cannot be saved. Whether you are a 50-year-old Christian na, 50 years ka nang ma-attend sa CCF, if your belief is that God is only love, and He will not let me experience pain and sufferings, then you are not saved. You only have an idol, not
the true God. Opo. You may call Christ, you may call God, God, but that God is different from the God of the Bible. That Christ is different from the Christ of the Bible. Sabi ni Paul Washer, hindi, ibang Diyos yun, ibang Christ yun. Only the same term, but different person. That God is not the true God. Because our God, the true God, lets His Son suffered for us so that we can be saved. And that is painful. And that is not just love. That is justice. Wow. That is justice. So God is angry, not only with sin, but with the sinner. Opo. Kasi ang turo na ngayon, God is only angry with your sin, but not with you as a sinner. Oo. Ano yan eh? Paano yun? Pinaghiwalay mo yung kasalanan mo at yung persona mo at sinabi mo na ang galit lang naman ang Diyos, kasalanan ko. So, kahit pala anong gawin ko, mahal pa rin niya ako. Kasi ang galit lang siya sa ginagawa ko, pero mahal pa rin niya ako. You cannot separate your sin and your being. Because your being is the one who is sinning. And therefore, God is angry with you. Yung sabi po ni Lolo R.C. Sproul, Pastor, Sabi ni Lolo. Bakit sasabihin niyo na God hates the sinner, the sin, and love the sinner. What's wrong with you people? Sabi niya gano'n. Sabi niya, yung pinarurusahan, sino niya pinarurusahan? Yung sinner niya nasa impyerno. Sabi niya. Hindi naman yung sin ang pumupuntang impyerno, kundi yung nagkasala eh. Because sin is just an activity. It is a performance of the soul. It is the act of rebellion. Sin is not a person. So that's why you can say that God will punish sin. Sin is not punished, but the person who sins against God. So you cannot separate sin and the sinner. Because the sinner is the one who's committing that sin. So therefore, that sinner is the one who will go to hell, not the sin itself. So, you don't dichotomize. Ay, yun kasi ang ginagawa nila. Na may sin. Iba yung sin, iba sa sinner. No. Walang ganung words sa Bible na ang Diyos ay iniibig ang makasalanan, pero hate niya ang kasalanan. Walang ganun sa Bible. When God says that He hates sin, it means that He hates the sinner. Not per se the sin. Pero Pastor, pwede kayang maging applicable ito sa atin ng mga born na ginawa, anak na ng Diyos? Kasi pwedeng sabihin na kaya tayo dinidisiplina ng Diyos dahil na hate siya doon sa sin na ginagawa natin. Pero at the same time, mahal kasi tayo ng Diyos eh. Kasi tayo ay niligtas na dahil kay Kristo. Parang ano po, ano kaya? Hindi pa rin. Hindi pa rin masasabing when our sin, when Christ suffered for our sins, He suffered for all our sins. Ito, masyado itong theological, but hindi ito license to sin. When Christ died once and for all for our sins, all our sins, past, present, and future, have already been forgiven. So, He will no longer get angry with us when we sin. Dinidisiplina lang. Yes. That's only love. When we are disciplined by God, that's love. That's not anger. Okay. Because that sin has already been dealt with on the cross. Therefore, there's no more sin that would make God angry. Because we are considered as holy. Kaya pala po wala ng condemnation, no? So God will no longer get angry with us. Why would God get angry again with us when He got angry with the Lord Jesus Christ once and for all? He poured out His wrath on the Lord. That's why there's no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Okay. We are disciplined because of God is love. Pwede na nating sabihin ngayon yun, na God is only love for us. But to those who have not been dealt with, yung sin nila ay hindi na deal ni Christ dahil hindi sila nagsisi, hindi nila pwedeng sabihin na God is love. Mahal sila ng Diyos. Na mahal pa rin sila. Hindi. Ang tunay na Kristiyano lang, ang tunay na iniibig. Kaya may tinatawag si R.C. Sproul na complacent love. Complacent love is a special kind of love that yung mga pinag-ukulan noon ay yung mga hinirang ng Ama bago palalangin siya. We are so special to God that He poured out His wrath on sin once and for all so that He will never go angry with us again.
Nakakaiyak naman po yung... for eternity. Because if we will get angry again, then what's the use of the death of the Lord Jesus Christ and His suffering? Therefore, we are disciplined, we experience pain, we experience all those spanking of God because He loves us. Hebrews chapter 12. Sinong ama ang nagmamahal na hindi niya parurusahan ang kanyang anak? Hindi iyon galit. Yung parusa na yun ay dahil mahal ka niya eh. He disciplines us so that we may remain in our on our paths Para tayo ay of nasa track righteousness. talaga. Yan, nasa track na tayo. Hindi na kailanman magagalit pa sa atin ang Diyos. Nasukdo lang tayo kanya muling iparusahan dahil sa ating kasalanan. Hindi na kailanman. Kasi once and for all ay na-satisfied na ang kanyang galit. And that includes our past, present, and future sins. Whether you like it or not. Because we are treated as righteous, as if we haven't sinned at all. Kaya nga may tinatawag tayong justification. Justification means you have not sinned at all. You have been forgiven, not only forgiven, but you are treated as righteous. As if you have not committed any single sin all your life. That's how God treats Christians. Yun. Imputed righteousness of Christ. The righteousness of Christ is what God sees in us, not our own righteousness. And therefore, we are holy in His sight. Santo daw eh. Santo. Yes. Santo po. We are saints in Christ. We are holy. We are a holy nation. We are priests. Not only holy, but according to Peter, we are a nation of priests. Tayo mga saserdote. Opo, pero pastor, laging dapat maunawaan ng Kristiyano na yung mga sinasabi lagi ni Pablo, pag ito ay related doon sa pamumuhay ng Kristiyano, yung pagiging banal natin at yung biyaya ng kaligtasan, yung righteousness natin, laging mayroong in Christ siyang In Christ lagi. Not in us, not in anybody else, but only in Christ that we are righteous. Without Christ, we can never be treated as righteous. We cannot be accepted by God. We cannot be forgiven. We cannot be justified. We cannot be saved from His wrath. It's only through Christ and in Christ and for Christ. Our salvation is not because we are righteous, we are good, not because we are moral persons. No. We are deserving of God's wrath. We are deserving of God's punishment for eternity. But God so loved us that while we were yet sinners, Christ died for us. It's not because we were already saints. That's why God sent His Son. No, but because while we were yet sinners, kasalanan pa tayo. Namatay si Jesus. Wala ka pang nakita ang Diyos na mabuti sa'yo. At wala kang gagawing mabuti. Kaya paano sasabihin na yung mabuting gawa? Kailangan mo gumawa ng mabuti para maligtas ka. Kaya ang Arminianism is a modified Roman Catholicism. It's still by work. So God foresaw in the past that you will accept Him and that you will serve Him. That's why He decided to save you because He saw something in you. Something that you will do in the future. Paano yun? So, self-election yun. For knowledge. Salvation by foreknowledge of your good deeds. Still, good work ang nakita niya. Kasi, nakita niya, tatanggap ka sa kanya nung mag-preach ang isang pastor. Kaya lang, di pa nangyayari yun. Kaya, inelect ka na niya kasi nga, di pa nangyayari. Pero kaya ka niya inelect dahil sasampalataya ka. At maglilingkod ka sa kanya. So therefore, ang eleksyon ng Diyos ay based on the foreseen goodness. Goodness pa rin, kaya lang, nakita lang. Kaya nga, Catholic pa rin. Roman Catholicism pa rin. Na kaya ka maliligtas kasi you're fulfilling the 7 sacraments of the Catholic Church. So modified lang na Roman Catholicism. Kaya nga, Arminianism is not the gospel. It's not the gospel. It's a false gospel. Kaya lang, ang Diyos nakakapagligtas talaga rin kahit na false gospel ang naririnig.
Gagamitin pa rin ng Diyos. In spite of false teaching, God can still save and use God's word, the written word that is preached Opo. to the lost. So He uses those words of God from the scriptures to regenerate the elect. But somehow, when they reach heaven, finally, they will become gracers, or they will realize that they are only saved by grace. They will become Calvinists. Lahat Calvinist na eh. Pagdating sa heaven, wala nang Arminian. At saka sobrang pagsisisi. Kaya di ba, mayroong papahiring luha pa rin ang Diyos sa mga mata ng mga Arminian. Mga Armenian pa. Armenian yun eh. Mga Armenians yung mga luluha kasi mali pala talaga kami. Di ba? Luluha sila eh. Grabe. Pero yun yung huling patak ng luha nila. Kasi papahirin na yan. Sabi, hindi. Naunawaan ka pa rin ng Diyos kahit Armenian. Biruin mo, ang mga Armenian, no? Ligtas pa rin. Pero may mga Armenian sinasabi tayo heretic, di na daw tayo maligtas. Talagang napaka-gracious ng mga Calvinist, no? At talagang napakasama ng mga Armenian. Pero Pastor, I know a Calvinist na grabe yung kanyang pain sa pagkikipagdebate. Sa talagang, ewan ko, sabi ko sa kanya, paano mo na nagagawang, ano ito, I mean, accommodate yung paulit-ulit na lamang na objection sa Calvinism. Gracious talaga mga Calvinist. Gracious ang Calvinist. Ang Armenians, hindi. Yan yung mga nangaaway. Yan yung mapipiko na. Tapos talagang sasabihin ka, heretic ka. Heretic. Hindi ka ligtas. Kasi binababoy mo ang grasya ng Diyos. Di ba? Sila pa yung... Pero tayo naniniwala na sa ibang Armenians. Sila Kaya lang luluha sila ng yun huling lang. patak pagdating nila sa heaven. Luluha. Kasi marirealize nila, mali pala kami. Kaya lang sila pa magiging iyakin pag... Ayun, yung mga iyakin doon. Tayo naman, wala nang iyak. Kasi pagdating natin doon, tama pala yung aming naunawaan. Salamat, Panginoon. Hindi ka luluha eh. Magsusaya ka. Oh, praise God. We are in the right track. We are on the right track. Hindi na po ba natin na... We have not been deceived. Hindi na natin po ba sa rin yung mga Armenian? Ay, hindi na. Kasi malaglag ka sa lang. Baka mapunta ka pa uli sa ibaba din. Oo. Mawala yung reward mo. Hindi, tsaka wala nang pang-aasar sa isip ng isang Calvinist. Yung mga Armenian lang ang laging asar eh. Pero pag napuno ang Calvinist, di ka na talaga niya papansinin kahit kailan. Oo. Kasi matagal mapuno ang naniniwala sa katotohanan. Pero pag napuno na yun, Bahala ka ka na sa buhay mo. Hindi na yan. Mahirap mo na yan, mapaano. Kasi wala na, inano mo na ang salita ng Diyos. You are like pig. Di ba? Yung pearl. Talaga. You trampled upon the pearl of God. Di ba? Kaya baboy ka. Kaya pasalamat ng mga Armenians sa mga Calvinist. Kasi talagang matagal bago masaktan ang Okay, may mga tanong ba tayo? Parang kanina may nakita ko. Mayroon ba o wala? Parang kanina may nakita ko. Meron yan. Ano po yung tanong? Miles Monroe lang. Puro puro comment na maganda lang. Okay. Amen. Parang Miles Monroe lang. Church si Peter Tansi. Tawa siya si We believe na pwedeng maligtas sila. Pero sila, luluha sila. Pagdating sa langit. Iyak sila talaga. Marirealize nila, ang laki na pala ng aking kasalanan sa Diyos. Sila pala po yung papahirin ng lugar. Yun. Sila yon. Kasi bakit iiyak? Kasi mali. Marirealize nila. Hindi ba? Diba? Akala nyo, may bago kaming doktrina. Yung mga Armenian yung papahirin ng luha. May bago ako natutunan. Diba? Kasi bakit? Diba, ibisipin mo, bakit ka paluluha doon? Nakarating ka na nga. Kasi may pagkukulang ka, di ba? Napakalaki ang pagkukulang. Inangkin mo na ikaw yung dahilan, kaya ka naligtas, nakita lang ng Diyos yung gawa mo. Na may prevenient. Grace. Wala palang prevenient grace. Wala palang, resistible, Resistible ang grace. Ang grace pala, no?
Salamat na lang, iniligtas pa rin ako ng Diyos. Luha yun. Iyak talaga, di ba? Lupasay. Oh, salamat po. Naku, inaligtas pa rin sa kabila ng aking kasinungalingan, di ba? Pero kasi salvation nga is by grace, hindi nga sa work. Kaya lang, itong mga ito, ayaw isuko yung sariling righteousness. Maliit ang reward po Oh, niya. mali. Walang reward yun. Hindi, walang reward. Walang Ang mga reward. Armenian, walang reward. Oh. Kaya iiyak eh. Ba, ang mga, hindi, sa totoo lang, ang marirewardan lang yung nasa katotohanan. Tama. Kasi the rewarding of God depends on the amount of truth. Pagka kasinungalingan ka, paano ka re-rewardan? Kaya nga ginagawa mo isang bagay kasi may truth. Na ginagawa mo ito for the glory of God. Ngayon, pag Armenian ka, ginagawa mo ito para may performance ako. Diba? Para magka-reward ako. Mali yun. Kasi nga sila by work na rin yung resulta ng kaya nga sisisihin ka nila kaya hindi ka ministry, ikaw ay hyper kami sinasabi mo elect na kasi kaya hindi ka nag-evangelize, di ba? So masyadong judgmental. Kaya walang reward Akala mo nasa truth sila. Sobrang misrep sila, Pastor. Oo, misrepresentation. Kaya iyak sila talaga pagdating doon kasi walang reward. Bukod sa isipin nila, nasunog ang gantimpala. Buti na lang na kahit paano. Grace lang pala talaga. They can only realize na by grace lang. Pag di sila talaga na sa lupa, doon talaga. Pagpasok nila. Sabihin nila, salamat sa Panginoon. Naligtas pa rin ako sa kabila ng lahat. Sa kabila ng naniniwala ko sa convenient grace. Diba? Sa kabila ng akala ko, ako ang dahilan, kaya ako iniligtas ng Diyos. They will realize only in heaven. Doon. Tayo naman, na-realize na natin ngayon. Kaya di na tayo iiyak. Mag-reduce na lang tayo pagdating doon. Ang salamat po. Pinipili talaga nila po na may gawa Oo, pinipili po. Mayroong contribution ng tao. Oo, hindi pwedeng wala. Di ba? Kasi alangan naman na ako ay walang credit. O di ba? May credit ako. Di ba? Hindi nila alam na sila yung sobrang yabang sa Diyos. Akala tayong mayabang. Baligtad. Tayo nga, tayo dun sa sovereignty talaga Pinaglalaban nga natin yung grasya Sila pinaglalaban nila sarili. Sarili nila. Pero hindi nila ma-realize yun. Hindi nila ma-determine na ang kanilang dinideny ay yung grace. Na walang nakita ang Diyos sa'yo nang kanyang piliin ka mula pa nalalangin sa libutan. Walang kahit anong mabuti kang nagawa, nasukat na ikatuwa ng Diyos, kaya kanya hinirang. Hindi. Ang desisyon ng Diyos ng paghirang ay base sa kanyang sariling kalooban. Siya lang ang may desisyon. Walang pakinabang ka sa Diyos. Wala kang nakita ang Diyos sa iyong kahit ano. Kundi yun ang kanyang kalooban At yun ang hindi natin kayang malirip. Maging sa langit, no? Hindi pa rin natin malalaman kung bakit tayo hinirang, no? Kasi talagang wala. Ma-realize natin na hindi tayo karapat-dapat talaga. Even in heaven, we are not worthy to be in heaven. Okay? Siguro ay dahil tayo ay wala naman nagtatanong. Dadalawang oras na po tayo. Si Brother Brando. Nice message. Sarap manood at makinig. Salamat na lang po, elect kayo. Pag hindi kayo elect, di nyo magustuhan ito. Only the elect can appreciate yung election. The very word election kasi yun lang maka-appreciate, yung elect lang, no? Ayaw talaga nilang maniwala. Emotionally driven po yung arguments and theology ng mga Armenians. Emotionally driven na. Tama, si Brother Ski. Okay, magpaalam na tayo. Sister Risa, amen. Unconscious, yan. Mind. Subconscious mind. Pag nagtangs po, nawawala sa sarili. Pag nagtangs, nakatakot na. Nakatakot po talaga. Siguro, next time, ating i-dissect ang what is speaking in tongues talaga. So, tutukan natin talaga siya. Siguro po, next time. Kasi hindi natin siya natatalakay ng buo talaga Tingnan natin kung ano talaga ang speaking in tongues. Sa Tuesday. Ayon sa scriptures. At yun lang ang ating tutukan sa buong episode natin. Parang nung nakaraan po, Pastor, na napahapyawan lang natin. Hapyaw. Wala tayong parang yung talagang solid na exegesis. So, i-exegete natin Sige po. yung speaking in tongues.
Ano ba talaga ang tunay na nangyari? Okay? So, yun na ang tatalakayin po namin sa Tuesday about speaking. Pastor? Sige, magpaalam na tayo, Pastor Derek. At ito po ang Donaro Gate. And we are the Cult Busters. God bless you. And good night. See you.